Nagkaroon nga ng problema yung motor na ginagamit natin sa Grab dahil yung isa sa mga kinakabitan ng tornilyo sa head ay na-lost thread na at kuminis na. Bala ko na nga lang siyang patamnan kagaya nitong nakikita nyo sa video kay Jeep Parko na kung saan may iwan yung tornilyo para nat na lang yung hihigpitan at hindi na malo-lost thread yung mismong aluminum na housing. Dahil nga oversize yung isang tornilyo ko at isang stock yung ginagamit ko kaya naman napagdesisyonan kong baklasin na at pataniman na lang to. Sinipag nga din tayo dahil may kasabay tayong motor na babaklasan at ipapamasin siya. Dahil yung kabitan ng spark plug nito ay na-lost thread na at hindi na maikabit ng maayos yung spark plug. Kaya naman binaklas ko na yung sa akin para pagdating ng mekaniko dito sa may makina ko ay huhugutin na lang. Sa makina na lang kasi ako hindi pa marunong at wala pang experience masyado kaya naman nagpatulong kami sa mekaniko. Kung makikita nyo nga dito sa makina ko na napakalinis pa ng head dahil alaga ko talaga to sa langis. Nyo na lang din pansinin yung bola sa may kabitan ng tambutso. Nung nahugot na nga yung Kimco Like 150 ay nagulat ako na napakalinis pa din at 4 valves pala to. Tapos yung throttle body naman ito talaga napakalinis pa, makikita mo pa kung ano yung gamit niya na gasolina. Napakabihira kasi gamitin ng motor na to at lagi na lang nasa bahay naka-stock. Kadalasan kasing ginagamit nila yung sasakyan kaya hindi talaga to bugbog sa kalsada. Samantalang yung sa akin naman lagi kong ginagamit kaya ito yung itsura ng throttle body natin, maitim na talaga. Pero huwag kayo mag-alala, i-maintenance din naman natin yan kaya malilinis din yan. Samantalang yung motor naman natin na hindi naka-timing ay pumasok sa loob ng block yung coolant. Pero okay lang yan dahil may piston ring naman at hindi papasok sa sigonyal yan. At dahil nga ginawan ko na lang ng paraan para maikibit yung tambucho ay nilagyan ko ng gasket tong head natin sa lagayan ng tambucho para naman walang singaw talaga. At yung presyo ng ipapagawa natin sa machine shop ay medyo mabigat kaya tignan nyo na lang itsura ko kung magkano ba yung presyo nito. At ang makahula sa comment section nito na dapat naka-share at naka-like tapos naka-follow sa page natin ay mananalo ng 150 pesos through Cash G. Cash G! Habang wala pa nga yung pinamachine shop natin ay binaklas ko muna yung mga pwedeng baklasin para malinisan habang nakabaklas pa. Kahit naman kakabaklas ko pa lang na ito, maganda na rin nalinisin para hindi sayang yung pagbabaklas. Tatlong word na baklas yun, kaya nyo ba yun? At ayan na nga, maalikabok na. Simpleng brush lang naman yung kailangan natin para lang matanggal yung mga alikabok. Mas maganda nga sana kung may compressor na tayo kahit portable lang para sa mga gantong sitwasyon. Pero okay lang yan dahil darating din naman yung panahon na magkakaroon tayo niyan. Gaya na nga lang na itong impact tool natin na dati ay wala tayo, but thanks God nagkaroon tayo. At habang wala pa yung pinamachine shop natin ay bubuksan muna natin itong panggilid dahil i-check ko nga pala yung bell ko. Nakakaramdam na kasi ako ng dragging at saka vibration kapag kumakarangkada ako ng mabagal. At upon checking naman nakita kong problema ng bell ay medyo bengkong na siya ng konti. At ayun siguro yung cause kung bakit nagda-dragging at umaalag yung motor natin kapag umaarangkada. Chill na lang, oh. Huwag kasi makikain. Ang kapal na mo, oh. Hindi na nahihiyain, no? Pogi talaga, oh. Tawa ni Polo. Polo P. Yung Kimco Like 150 ay okay na pala. Dahil nauna pala itong matapos kaya kinabit na. Dahil yung sa akin kasi medyo alanganin yung lagay kaya iniwan muna sa machine shop para naman paggugulan pa ng pansin. Nung all goods na at naikabit na lahat ng socket dito sa may wirings ng Kimco Like 150 ay pinay-start na para matesting na. Yung sa akin niya ay dumating na yung pinamachine shop natin at ito na yung resulta. Stainless nga na stud bolt yung ginamit dito, talaga namang hindi na siya kakalawangin. At ang kagandahan pa dito, nut na lang maghihigpit at hindi mo na kailangan higpitan doon sa may loob sa may mismong aluminum kung saan napundi siya. Gaya nga ng sa Kimco Like ay yan lang naman yung piyesa na hinihintay para mabuo na ulit yung motor. Bali ang final look doon sa may pinagawa natin ay ganyan na siya, disuksok na at hindi mo na kailangan tornilyuhan. Konti na lang din naman at malapit na matapos tong motor natin tapos ipapa-start na natin kung all goods ba talaga.